Ano ba to, Lourdes? Bakit walang pagkain? Wala ka talagang kwentang babae ka. Ano bang hinahanap mong pagkain, Oscar? Hindi ba kinuha mo yung pera na sana pambili natin ng bigas at ulam? Tapos ngayon maghahanap ka ng pagkain? Ah, ganon. Ang ibig mong sabihin sinisisi mo pa ako. Dahil dyan sa katamaran mo. Kung ganon, lumayas na lang kayo dito, isama mo yung anak mong walang silbi. Tay, tama na po! Huwag niyo sasaktan si nanay! Palagi na lang kayong ganyan sa kanya! Bago natin simulan ang kwento, kaibigan, mahilig ka ba sa ganitong istorya? Kung oo ang sagot mo, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe dito sa aming channel. O paano? Tara, kwentuhan tayo. Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Samar, naninirahan ang pamilya ni Oscar, kasama ang kanyang asawa na si Lourdes at ang anak na si Renren. Tanging paggawa ng tinapa at atsara ang kabuhayan ng babae, habang si Oscar naman ay isang karpentero, ngunit bihira lang ang trabaho. Depende sa alok ng mga kapitbahay nila na magpapagawa sa kanya. Bagamat salat sa mga pangangailangan ay hindi nakaugilaan ni Lourdes na manloko at manlamang sa kapwa. Mas nanaisin pa niya na paghirapan ang perang kikitain kaysa mandaya ng tao. Si Oscar ay isang mapanakit, lasinggero at sugarol na asawa at walang pagpapahalaga sa kanyang pamilya. Basta ang mahalaga sa kanya ay ang masunod ang gusto niya at magawa ang mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Lourdes, pahinga muna ng pambili ng alak. At mamaya naman makakadiskarte ako kay paring Ramon ng pera. Ibabalik ko lang sa'yo. Ang bungad niya kay Lourdes nakakarating lang sa bahay mula sa pagtitinda ng tinapa. Wala akong pera, Oscar. Itong mga pinagbentahan ng tinapa para sa gastusin at pagkain natin ngayong tanghali. O Renren, anak, nagsaing ka na ba? Tanghali na. Tugon niya sa asawa at tinawag ang anak na nasa likod bahay. Ang damot mo naman. Parang kakarampot na halaga lang naman ang hinihingi ko . Akin na nga yung basket mo. Ako pa talaga ang pagdadamutan mo ha. Akin na! Galit na bulalas ni Oscar. Matapos kunin ang basket na may laman na pinagbentahan ng mga tinapa. Oscar, huwag mong pakialaman yan. Pambili natin ng bigas at ulam yan. Gusto mo bang magutom ang anak natin? Nakikiusap na wika ni Lourdes. Babayaran ko nga mamaya. Ang dami mo namang sinasabi. Akin na muna to ha. Etong sayo. Bumili na muna kayo ng itlog para may pang-ulam kayo ngayong tanghali. Sige na, aalis na ako. Hinihintay na ako dun sa inuman. Nang aasar na wika ng lalaki, sabay alis sa harapan ni Lourdes. Oscar, bumalik ka dito. Ibalik mo yung pera. Pahabol na sigaw ni Lourdes, pero hindi na siya pinansin pa ng asawa. Nay, hayaan mo na lang po si tatay. Baka po kasi saktan ka niya mamaya. Ayos lang naman po sa akin kung itlog lang ang ulam natin ngayong tanghali. Huwag ka nang malungkot, Nay. Pagpapakalma naman ni Renren sa kanyang ina habang ito ay yakap-yakap. Salamat anak ha. Salamat kasi naiintindihan mo yung hirap ng buhay at kalagayan natin. Kung hindi lang sana ganyan ang ama mo, magiging maayos sana ang buhay natin. Hindi gaya neto. Umiiyak na wika ni Lourdes habang nakayakap sa anak. Huwag ka na pong umiyak, Nay. Namintas po ako ng maraming duhat kanina sa likod ng bahay. Tapos ibinenta ko kina Susan. Ito po, Nay, sa'yo na lang to. Tuwang-tuwa na wika ni Renren habang iniaabot sa ina ang 10 pisong barya. Mas lalo namang naiyak si Lourdes dahil sa ginawang iyon ng kanyang anak. Dahil sa murang edad nito ay natuto na itong gumawa ng paraan para kahit papaano ay makatulong sa kanya. Mabuti ka pa anak, may malasakit kay nanay. Huwag kang mag-alala, mamayang gabi bibili si nanay ng masarap na ulam ha. Natutuwang sabi niya dito habang hinahaplos ang ulo ng anak. Wow, talaga po, Nay? Yes! Sige po, Nay. Magsasain na muna ako para makakain tayo ngayong tanghalian. Masayang wika ni Renren
at nagtuloy-tuloy na sa kusina upang magpaapoy ng kalan na diuling na tanging gamit nila. Makalipas ang ilang oras at tapos na silang makakain ng kanyang anak. Maya-maya ay dumating ang kanyang asawa na si Oscar. Pasuray-suray ito at lasing na lasing galing sa inuman. Galit ito nang umuwi at naghahanap ng makakain. Ano ba to, Lourdes? Bakit walang pagkain? Wala ka talagang kwentang babae ka. Ang pagsigaw na tura ni Oscar at sinugod ang asawa para sampalin at saktan. Ano bang pagkain ang hinahanap mo, Oscar? Hindi ba kinuha mo yung perang pambili sana natin ng bigas at ulam? Tapos ngayon maghahanap ka ng pagkain? Ganting sigaw naman ni Lourdes habang hawak-hawak siya sa buhok ng asawa. Ganun na. Ang ibig mong sabihin, sinisisi mo pa ako dahil dyan sa katamaran mo? Bes kung ganun, lumayas na lang kayo dito. Isama mo yung anak mong walang silbi. Galit na sabi ni Oscar at biglang ibinalya ang asawa sa papag kung saan ito nakahiga kanina. Tay, tama na po. Huwag niyo naman pong saktan si nanay. Palagi na lang kayong ganyan sa kanya. Awat ni Renren sa kanyang tatay. Isa ka pa. Magsama kayo ng nanay mong inutil at walang kwenta. Galit na sigaw ni Oscar at nagtuloy na sa papag upang matulog. Anak, ayos lang ako. Huwag mo kong intindihin. Sige na, doon ka muna sa likod ng bahay. Sa may puno ng duhat. Doon ka muna magpahinga. Wika ni Lourdes habang pinipilit ikalma ang kanyang sarili. Matutulog ako dito Huwag niyo akong i-istorbohin. Kung gusto niyo matulog, doon kayo sa labas. Ang galit pa rin na wika ni Oscar habang nakahilata na sa papag. Nang makita ni Lourdes na tulog na at naghihilik na ang kanyang asawa, ay nag-esikaso na lang siya upang muling magtinda ng tinapa. Nang sa ganon ay meron silang panggastos para naman sa hapunan mamaya. Naghabilin lamang siya sandali kay Renren bago tuluyan ng umalis ng bahay. Habang si Renren naman ay naiwan sa ilalim ng puno ng duhat at nag-iisa. Nang sumapit ang hapon ay dumating nang muli si Lourdes mula sa pagtitinda nang makita niyang tulog pa rin ang asawa na si Oscar sa papag. Masaya siyang sinalubong ng anak na noon ay nakaupo sa loob ng kanilang bahay habang nagbabasa ng mga lumang libro. Kaagad na siyang nag-asikaso ng lulutuin upang makaluto at makakain ng maaga ang kanilang anak. Habang pauwi kanina ay bumili na siya ng bigas at kapirasong manok upang gawing tinola para hindi na makita ng asawa niya na may dala siyang pera pag umuwi. Mabuti na lamang ay tulog pa ito hanggang sa mga oras na yon. Matapos ang isang oras ay nakapagluto na siya ng ulam at kanin at tinawag na ang kanyang anak para kumain. Matapos nilang kumain ay napagdesisyonan nila na mag-istambay at magpahangin sa ilalim ng puno ng duhat ng gabi na yon. Ang puno na yon ang tanging nagiging sumbungan nila ng mga problema at hingahan ng sama ng loob sa tuwing magkakaganon ang kanyang asawa. Nay, bakit kaya ganun si tatay? Mahal pa kaya tayo nun? Tanong ni Renren sa kanya habang magkatabi sila sa lumang upuan na kahoy. Oo naman anak. Masyado lang maraming iniisip ang itay mo. Kaya siya nagkakaganon. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din siya. Tugon naman niya sa anak. Minsan nga, Nay, gusto ko na siyang labanan kapag nakikita ko siyang sinasaktan ka niya. Siguro naman, sa laki ng katawan ko na to, kayang-kaya ko nang ipagtanggol ang nanay ko. Pagpapatuloy ni Renren sa pagsasalita. Anak, hindi tama yung iniisip mong gawin. Kahit ano pa ang mangyari, tatay mo pa rin siya at ikaw pa rin ang anak niya. Namin. Ipagdasal na lamang natin na magbago ang iyong tatay. Ang mahabang sagot ni Lourdes. Ilang oras ang nakalipas habang nakatanaw silang mag-ina sa bituin sa langit ay naramdaman nila na nagising na ang kanyang asawa. Naririnig niya rin ang mga kilos nito at mga tunog
ng mga plato at kutsara. Nagising na ito para kumain. Ngunit bago ito magsimulang kumain, ay sumilip muna ito sa kanila sa labas at sa halip ay tinawag si Lourdes. Hoy, halika nga dito. Pagsandok mo ako ng pagkain. Medyo nahihilo pa ako. Meron akong hangover eh. Ipaghain mo ako, bilisan mo. Nagugutom na ako. Naiirit ang utos nito. Kaagad namang tumalima si Lourdes sa utos na iyon ng asawa matapos magpaalam sa anak. Mabilis siyang kumilos upang ipaghain ang kanyang asawa habang ito naman ay nasa banyo at kasalukuyang umiihi. Habang kumakain ay nagsasalita ang kanyang asawa at nagulat siya sa sinabi nito dahil hindi siya makapaniwala sa lahat ng nanaisin nitong gawin ay iyong bagay na alam niyang bawal sanang gawin. Oo nga pala. Nakausap ko na si paring Ramon. Bukas, ipapaputol ko na yung puno ng duhat dyan sa likod ng bahay. Panimula niya habang ngumunguya ng pagkain. Ha? Bakit ayan na naman ang pinag-iinitan mo? Ano bang naiisip nyo at bakit ipapaputol mo yan? Takang-takang tanong niya sa asawa. Tanga ka ba? Alam mo ikaw, hindi ka talaga nag-iisip no? Hindi mo ba alam na pwede natin pagkakitaan yung puno na yan? Kesa naman nakatanga, yung puno na yan dyan pagkakitaan na lang natin, hindi ba? Tama ako, di ba? Inis na paliwanag ng kanyang asawa. Ano ka ba naman, Oscar? Napakatagal na niyang puno na yan dyan. Isa pa, hindi ka ba natatakot? Baka may nakatira sa puno na yan at magalit sa atin? Ang nag-aalalang saad ni Lourdes. Nagpapatawa ka ba? Kung kailan ka tumanda saka ka pa nagpapaniwala sa mga laman lupa na yan. Tigil-tigilan mo nga ako, Lourdes. Basta buo na ang desisyon ko at hindi mo na yung pwedeng kontrahin pa. Naiintindihan mo ba? Paggalit na wika nito sa asawa. Ang sakin lang naman baka naman may iba pang paraan, Oscar. Nagkapera naman tayo sa pagtitinda ng tinapa, hindi ba? Bakit kasi ayaw mo na nga akong tulungan na magtinda? Sagot naman ni Lourdes. Nababaliw ka na ba talaga, Lourdes? Ako? Pagtitindahin mo ng tinapa. Sa laki ng katawan kong to, ano na lang sasabihin sa akin ng mga kaibigan at kainuman ko? Under ako ng asawa ko. Baka gusto mo baliin ko yung buto mo. Galit na singhal nito sa kanya. Palagi naman kasing kapakanan nila ang iniisip mo. Paano naman yung kapakanan ng pamilya mo, ha? Galit na sagot naman niya rito. Lintik ka naman, Lourdes, Pagtatalunan pa ba naman natin to? Yan ang gusto mo. Bumuntot ako sa'yo, araw-araw, ganon? Ikaw, wala ka talagang isip kahit kailan. Lumayas ka nga dyan sa harapan ko. Nawawalan ako ng ganang kumain dahil sa'yo Alis! Ang galit na sigaw nito sa kanya. Muling lumabas ng bahay si Lourdes at sa halip ay umupong muli doon katabi ng kanyang anak. Tumabi siya dito at sumandal sa balikat ng kanyang anak. Nagtalo na naman kayo ni tatay, Nay? Ay, si tatay talaga. Walang araw na hindi kanya kinakalaban. Parang hindi kanya asawa kung ituring Ang naiinis na saad ni Renren. Hayaan mo na lang siya, anak. Mainit lang ang ulo nun dahil may tama pa ng alak. O nga pala, sabi ng itay mo, bukas ipapaputol daw tong puno ng kahoy na to. Kay Ramon, para ibenta at pakinabangan yung mga kahoy neto. Pagsasalaysay niya sa anak. Po, bakit naman po to? Sa dami ng puno dito sa lugar natin, itong puno pa talaga ng duhat ang puputulin nila. Ito nga lang yung nagsisilbing lilim natin dito sa bakuran Saka isa pa, hindi ba bawal ang magputol ng puno nang walang permiso? Mahabang wika ni Renrena. Ay, ewan ko, anak. Ayaw ko na lang makipagtalo sa ama mo at baka kung saan na naman mauwi ang pag-uusap namin. Kaya tatahimik na lang ako. Tugon naman ni Lourdes. Matapos ang usapan na iyon ay nagpasya silang matulog. Ngunit dahil nga may plano si Oscar kinabukasan, ay nagpakabait na muna siya sa asawa ng gabing yun. Mas pinili niya na doon matulog sa upuan sa labas ng nasa ilalim ng puno ng duhat at ang kanyang mag-ina
ang pinatulog niya doon sa papag sa loob ng bahay. Kinabukasan, maaga pa lang ay naririnig na ni Lourdes na nag-uusap ang kanyang asawa at ang kaibigan nito na si Ramon. Bagamat may ideya na siya sa mga gagawin ng mga ito, ay hindi niya inaakala na mas maaga pa ito sa kanyang inaasahan. Paano to? Sisimulan ko muna sa mga sanga sa taas bago dito sa puno. Kailangan pa palang tabasan muna ng mga dahon to eh. Ang kakapal na pala eh. Turan ni Ramon na nakausap ni Oscar. Ikaw na bahala. Basta sigurado kang pagkakaperahan natin to ah. Ang sagot naman ni Oscar sa kausap. Sigurado yan. Para mo na rin sinabing wala kang tiwala sa akin eh. Basta ako nagsabi, sigurado yan. Sagot ni Ramon. Kaya sa'yo ako eh. Ang dami mong alam na diskarteng pagkakaperahan. O sige na. Simulan mo na yan ang matapos na at maging kwarta na. Utos niya sa kaibigan. Maya-maya nga ay nag-asikaso na si Lourdes upang ihanda ang sarili para muling magtinda ng tinapa sa talipapa. At dahil may ibang tao sa bahay nila ng mga araw na yon, ay ipinasya niyang isama na lang muna sa pagtitinda ang kanyang anak na si Renren. Mabilis na lumipas ang mga oras. Kinahapunan, nakabalik na si Lourdes at Renren mula sa pagtitinda. Nakita nila ang nagkalat na dahon at sanga ng puno sa kanilang bakuran. Nang makita naman iyon ni Renren ay nakadama ng binata ng labis na kalungkutan, sapagkat ang puno ng duhat na iyon ang tanging naging kanlungan nila sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ipapaputol lamang ng kanyang ama dahil sa maliit na halaga. Hindi na lamang niya tinignan ang mga nalalaglag na sanga upang huwag nang makaramdam ng pagkalumbay. Sa halip ay ipinasya na lamang niyang pumasok sa loob ng bahay. Sinabayan naman siya ng kanyang ina papasok sa loob. Nang ganap na silang makapasok sa loob, ay sinilip niya ang likod ng bahay at doon ay nakita niya na nag-iinuman ang kanyang tatay at ang kaibigan nito na si Ramon. Nakita pa niya ang puno na naroon ngunit kalbo na iyon at wala ng mga sanga. Habang nag-iinuman ay naririnig pa niya ang sinabi ng kanyang ama na tila punong-puno ng pagmamayabang at paghahambog. Ano ka ba pre? Kapag ako ang nagsabi, wala nang magagawa yung mag-ina ko na yan. Ako ang boss dito eh. Nakita mo ba kung nagreklamo sila? Oh, hindi di ba? Sabi sa'yo eh. Pagyayabang nito sa kausap. Loko ka talaga pre. So paano? Bukas ko na itutuloy itong mismong puno ah. Manghihiram pa ako ng tsenso eh, para dito. Hindi pwedeng itak lang ang gamitin dito. Baka abutin tayo ng siyam-siyam. Wika ni Ramon habang pinagmamasdan ang kabuuan ng puno. Sabi ko naman sa'yo, ikaw na ang bahala. Sanay naman ako sa mga ganyang gawain eh. Kaya ipapaubaya ko yan sa'yo. Oh, tagay mo na. Tugon naman niya sa kaibigan. Sa inis sa mga narinig ay hindi na lamang iyon pinansin ni Renren. Sa halip ay tumalikod na lamang siya sa mga ito at tinulungan ang ina habang nag-aasikaso ng kanilang hapunan. Nakakainis talaga si tatay, Nay. Ano kayang nakukuha niya sa pagiging mayabang? Kala mo kung sino makapagkwento sa mga kaibigan niya? Inis na turan niya habang sinisimulan ng himayin ang mga malunggay na nasa lamesa. Ay naku anak, hindi ka na nasanay sa ama mo. Pasalamat na nga lang tayo at hindi ka nagmana sa kanya. Huwag mo na lang pakinggan. Mas mabuti pa dito ka na lang kay nanay at tayo lang dalawa ang magkwentuhan. Kahit buong magdamag pa. Nagbibirong wika ni Lourdes sa kanyang anak. Os, talaga Nay, kaya mong makipagkwentuhan ng magdamag? Iba ka nga maya-maya lang naghihilik ka na dyan habang nagluluto eh. Pabirong sagot naman niya sa kanyang ina. Nagkatawanan naman sila matapos niya iyong sabihin. Masaya nilang pinagtulungan ang kanilang mga ginagawa. Samantala, habang nahihimbing sa pagkakatulog si Oscar dahil sa tama ng alak na nainom nila ng kaibigan kanina, ay bigla siyang nanaginip. At sa kanyang panaginip
ay lumabas ang isang duwendeng kulay berde na matandang lalaki at mahaba ang balbas. Matutulis din ang tenga nito at may patulis na sombrero na nakapatong sa ulo. Ako si Daliro, ang isa sa mga duwendeng berde na nakatira dito sa puno ng duhat. Maaari bang makiusap na wag mo nang putulin ang puno na ito, Ginoo? Ito na ang aming naging tirahan sa loob ng mahabang panahon. Kung gusto mo, bibigyan na lamang kita ng maraming pera. Basta ba wag mo nang ipapatuloy ang pagputol sa punong ito? Ang nakikiusap na wika ng duwendeng berde sa kanyang panaginip. Anong kamo? Pera? O sige. Hindi ko ipapaputol ang puno na ito. Basta sigurado ka na bibigyan mo ko ng maraming pera, ha? Ang tuwang-tuwang sagot niya. Marunong akong tumupad sa aking pangako. Pero meron lang akong isang kondisyon para makuha mo ang perang sinasabi ko sa'yo. Ang wikang muli ng duwende. Kondisyon? Sige. Kahit anong kondisyon, basta kapalit ng pera, ayos lang sa akin. Ang tila ng lalaking mga mata na sambit niya. Kailangan mong baguhin ang iyong ugali. Simulan mo sa pakikitungo sa iyong anak at asawa. Nakikita ko ang madalas na ginagawa mo sa kanila at maling pakikitungo. Kung magiging mapagmahal at maalaga kang ama para sa kanila, makukuha mo kahit magkanong halaga ng pera na naisin mo. Ang pangako sa kanya ng duwendeng kausap. O sige, pangako. Sisimulan ko ngayon ang magiging mabuting ama sa aking mag-ina. Hindi ko na rin sila sasaktan at tutulungan ko sila sa hanap buhay namin. Kaagad namang sagot niya. Magaling kung ganon. Bukas ng madaling araw sa ganap ng 3:00, bumalik ka sa puno na ito at ibibigay ko sa iyo ang baol na naglalaman ng pera. Wika ng duwende. Sige. Totoo ba yan? Ay, salamat. Yayaman na ako. Teka. Nasaan ka na? Duwende. Nasaan na? Nasaan ka na? Ang sigaw niya sa panaginip. Nagising siya dahil sa pag-alog ni Lourdes sa kanyang balikat. Nang tumingin siya sa luma nilang orasan na nakasabit sa dingding ng kanilang bahay, ay nakita niyang ganap ng 4:00 na iyon ng madaling araw. Nananaginip ka yata, Oscar. Hetong tubig. Uminom ka muna. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya sa asawa. Ngunit hindi ito makapagsalita at hindi makapaniwala sa kanyang napanaginipan. Sige. Matutulog na ulit ako sa loob. Gusto mo bang doon ka na lang matulog? Tumabi ka na lang sa amin ng anak mo. Alok sa kanya ni Lourdes. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Salamat. Sige na, matulog ka na ulit doon sa loob. Tugon niya sa asawa. Muli namang pumasok ang babae sa loob ng bahay at nang mag-isa na lamang si Oscar sa labas, ay muli niyang pinagmasdan ang puno. Totoo kaya yung napanaginipan ko tungkol sa'yo? Kung totoo man yun, sige, susubukan kong balikan ka dito bukas ng 3:00 ng madaling araw. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa puno. Kinaumagahan, maaga pa lang ay naroon na si Ramon at may dala na itong tsenso na ipampuputol sana sa puno gaya ng napag-usapan nila kahapon. Kaya naman kinausap niya si Oscar upang muli niyang simulan ang pamumutol. Pasensya na, pre. Hindi ko na muna pala ipapatuloy yung pagputol dito. Sa susunod na lang siguro. Bungad ni Oscar nang magkaharap na sila ng kaibigan. Anong kamo? Anong nangyari, pre? Bakit bigla yata nagbago ang isip mo? Nagpakahirap pa naman ako para makahanap ng tsenso na ipampuputol ngayon. Mahabang reklamo ni Ramon. Pasensya na, pre, Tatawagan na lang kita kapag nakapagdesisyon na ulit ako. Yun na lamang ang tanging naging tugon niya. Matapos noon ay iiling-iling at tila naiinis na umalis lang ang kanyang kaibigan. Takang-taka naman ang mag-ina na sina Lourdes at Renren nang makita ang inasal niya.
At dahil nagulat ang babae sa nakitang ikinikilos ng asawa, ay hindi na siya nakatiis at nagtanong na siya dito. Aba himala yata, Oscar. Anong masamang hangin ang umihip sa'yo? At bigla yatang nagbago ang isip mo na ipaputol yung puno. Tanong niya sa asawa. Napag-isip-isip ko kasi masama palang magputol ng puno. Isa pa, tama ka nga na sinabi. Ang tagal-tagal na nga ng puno dito sa atin. Kaya nakakapanghinayang naman kung basta-basta na lang natin itong puputulin, hindi ba? Mahabang paliwanag ni Oscar sa asawa. Buti naman po tay at nagbago ng isip mo. Kasi po, ako ang unang malulungkot kapag naputol ang puno na yan. Madalas kasi akong manguha ng mga bunga niyan para ibenta kay Aling Sally. Ang masayang wika naman ni Renren. Napabuntong hininga naman si Oscar bago muling nagsalita. Oo nga pala, Lourdes, anak. Pasensya na kayo sa akin itong mga nakarang araw. Kung naging salbahe man ako sa inyo. Masyado lang ako maraming iniisip eh. Pero ngayon okay na ako. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ako maglalasing at tutulungan ko na kayo sa pagtitinda ng tinapa. Di ba masaya kapag lahat tayo magkakasamang magtitinda? Mahabang pahayag niya. Sa sinabing niyang iyon, ay patakbong niyakap siya ni Renren habang umiiyak. At nag-aalangan man, unti-unti na ring lumapit sa kanya si Lourdes para yumakap. Gumanti naman siya ng mahigpit na yakap sa mga ito at masaya silang nagtawanan at nagkulitan. Nang araw na iyon ay sumama siya sa pagtitinda ng tinapa sa talipapa. At dahil doon, nakikita siya ng kanyang mga nakakainuman at sinasabihan siya nito ng mga nakakatawang bagay. Minsan pa nga ay sinasabihan siya ng mga yun na bigla daw siyang naging sunod-sunuran sa asawa. Siguro daw ay gabi-gabi siya nitong tinatabihan. Ngunit hindi na iyon pinapansin pa ni Oscar. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay makuha niya ang pera na ipinangako sa kanya ng duwende sa kanyang panaginip. Nay, nakakapanibago si tatay, no? Sa palagay mo, bakit kaya bigla siyang nagbago? Takang tanong na wika ni Renren kinagabihan nang makauwi sila at magkausap sa ilalim ng puno ng duhat. Sabi ko naman sa iyo, anak, marami lang iniisip ang tatay mo nitong mga nakaraang araw. Kaya siya ganon. Sagot naman ni Lourdes. Hindi pa rin, Nay, eh. Simula pagkabata ko, ganun na siya sa atin. Nakakagulat naman na bigla-bigla na lang siyang bumait. Tapos, sumama pa siya sa atin sa pagtitinda. Sagot niya sa ina. Hayaan mo na nga lang, anak. Ang mahalaga, nagbago ng itay mo. Hindi ka ba masaya? Tanong ng kanyang ina habang nakangiti. Siyempre po masaya. Ang tanging naging tugon ni Renren, ngunit alam niya sa kanyang sarili na meron pa rin siyang pag-aalinlangan sa biglaang pagbabago ng kanyang ama. Nang gabing iyon ay tumabi sa kanila si Oscar sa pagtulog. Tila isang masayang pamilya sila na magkakasamang natutulog sa iisang higaan. Kaya naman tuluyan nang nakumbinsi si Lourdes na totoo ngang nagbago na ang kanyang asawa. Nang sumapit ang 3:00 ng madaling araw ay dahan-dahan na bumangon si Oscar at nagtungo sa puno ng duhat. Doon ay kinausap niya ang puno at hinanap ang duwending kanyang nakausap sa kanyang panaginip. Maya-maya ay lumitaw nga ito sa kanyang harapan. Bahagya pa siyang nagulat at napatras. Totoo ka nga. Maaari ko na bang makuha ang pinangako mo sa akin? Tinupad ko na yung pangako ko sa iyo, mahal na duwende. Ang tila sabik na bulalas ni Oscar. Maya-maya ay may iniabot sa kanya ang duwende na baula na kulay ginto at nang buksan niya iyon ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil punong-puno iyon ng pera. Sa labis na kanyang pagkataranta ay hindi na niya nagawa pang magpasalamat dito. Sa halip ay nagtatatakbo siyang pumasok sa loob ng bahay at ginising ang kanyang mag-ina. Nang magising si Lourdes ay laking gulat nila at halos hindi rin sila makapaniwala.
Ngunit maya-maya ay nakita nila na itinago ni Oscar ang baul sa kanyang aparador at doon ay kinandado iyon. Saan galing yan, Oscar? Saan mo yan kinuha? Gulat na tanong ni Lourdes. Hindi na mahalaga yun. Ang importante, mayaman na tayo ngayon. Pero teka. Ako lang ang kukuha ng pera na yan ha. Hindi nyo yan pwedeng pakilaman. Nagkakaintindihan ba tayo? Medyo galit na boses na wika niya. Oo naman, hindi namin yan pakikialaman. Sayong-sayo lang yan. Tugon ng kanyang asawa. At isa pa, huwag na huwag nyong ipapaalam sa mga kapitbahay natin at kahit kanino ang tungkol dito. Kung hindi, malilintikan kayo sa akin. May pagbabantang wika niya sa asawa. At mula na mapa sa kanya ang ginintuang baul, ay muling nagbalik sa pagiging masama si Oscar. Naging sugarol siya at mas lumala ang kanyang pagiging mayabang. Naging mapag-aksaya din siya sa mga pera at naging sakima. Naging mapagmataas din siya at bumalik sa pagiging bayolente sa kanyang mga anak at asawa. Kasabay noon ay naging madamot siya sa pamilya at kanyang kamag-anak. Isang araw, nang buksan niya ang aparador upang kunin doon ang baula na naglalaman ng pera, ay nagulat siya sapagkat nang buksan niya iyon ay pawang mga putik at lupa na lamang ang laman ng baula. At ang baul na kulay ginto nang ibigay sa kanya ng duwende ay tila naging bulok na kulay kalawang na kahoy. Lintik! Saan nyo dinala ang pera ko? Bakit putik at lupa ang laman ng baul na to? At saka hindi itong baul na nilagay ko dito ah. Ibalik nyo ang pera ko. Ibalik nyo! Galit na sigaw niya habang tila mawawala na sa kanyang sarili. Hindi alam ni Lourdes at Renren ang gagawin sa kanilang ama sapagkat tila lubusan na itong nawala sa kanyang sarili. Tumatawa na itong mag-isa at tila palaging may tinturo sa puno ng duhat. Dumaan ang ilang araw, linggo at buwan at mas lalo pang lumala ang kondisyon ni Oscar. Naging malilimutin na rin siya at kumakain na siya ng lupa kapag hindi siya nababantayan. Alam nyo Ate Lourdes, kung ako sa inyo, ipatingin nyo na yan si Oscar kay Lolo Isidro. Yung albularyo dito sa atin, may palagay ako baka naengkanto yan eh. Suwestyon ni Ramona. Sa narinig na iyon ni Lourdes ay bigla niyang naalala ang matandang albularyo na taga doon sa kanilang baryo. Kinabukasan ay kaagad niya itong pinuntahan at nang magsagawa ito ng pagtatawas ay laking gulat niya sa kanyang nalaman mula sa matandang albularyo. Duwendeng Berde ang naglalaro sa asawa mo, Lourdes. Hindi ko masasabi na pinaglalaroan siya nito pero ang natitiyak ko ay meron siyang nilabag na kasunduan sa pagitan nila ng duwendeng ito. Ang paglalahad ng matanda. Diyos ko, ano po kaya ang maaari nating gawin? At paano po kaya nangyari yun? Gulat na tanong niya sa matanda. Nay, hindi po kaya may kinalaman yung baul na dala niya dati? Naalala niyo yun? Pagsingit naman ni Renren sa usapan. Anong kamo? Baol? Takang tanong ng matanda. Opo, Lolo Isidro. Ilang buwan na ho kasi ang nakakalipas. Bigla na lang siyang may dalalang baul dito noon. Sa pagkakaalala ko, madaling araw na yun dinala. Ang daming laman na pera ng baul. Pero hindi namin alam at hindi namin pinakailaman ng anak ko kasi tinago niya sa parador niya. Palaging ang nakakandado yun eh. At siya lang ang nakakakuha ng pera at laman ng baul. Mahabang pagsasalaysay ni Lourdes. Alam ko na ang nangyari sa asawa mo, Lourdes. Kasakiman, kapalaluan, kahambugan at maling paggamit ng biyaya ng kabutihan. Iyon ang nangyari sa kanya. Meron siyang pangako sa isang duwending berde na nakatira dito sa puno ng duhat. Ngunit hindi siya tumupad sa kasunduan na yon. Ang mahabang paliwanag ng matanda. Ano po kaya ang magagawa natin ngayon, Lolo Isidro? Tanong ni Lourdes.
Susubukan kong tawagin ang duwende gamit ang singsing na ito. At aalamin ko kung anong gusto niyang maging kapalit nito. Wika ng matanda habang sinusuot kay Oscar ang singsing na may kulay kahila na bato sa ibabaw. Kaagad naman na nagkikisay-kisay at nanlalaban si Oscar at nagsasalita sa nakakakilabot na tinig. Umalis ka sa katawan ng lalaking ito. Anong kailangan mo? At ano ang nagawa niyang kasalanan para gawin mo to sa kanya? Panimulang tanong ni Lolo Isidro nang maramdaman na nasa katawan na ni Oscar ang elemento. Buhay at katawan ng taong ito ang nais kong kapalit, sapagkat hindi siya tumupad sa aming kasunduan. Pasigaw na tugon na boses sa katawan ni Oscar. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang kasunduan ang inyong napag-usapan? Muling tanong ng matanda. Pagiging mabuting ama, pagkakaroon ng malasakit sa pamilya at pagiging mabuting tao. Yan ang mga bagay na ipinangako niya sa akin. Ngunit nilingnang niya ako. Matapos niyang kunin ang aking gantimpala, nakalimutan na niya ang aming pagkakasunduan. Isa man sa mga yan ay wala siyang tinupad. Kaya nais kong buhay niya ang maging kapalit. Ang galit na boses ng nasa katawan ni Oscar. Ano ang maaari naming gawin upang hindi iyon ang naisin mong maging kapalit ng lahat? Tanong ng albularyo. Nais kong maturuan siya ng leksyon at maging mabuti sa kanyang pamilya. At matutong gumawa ng kabutihan ng walang hinihinging anumang kapalit. Pasigaw pa rin na tinig ng nilalang. Maaari mo ba siyang bigyan ng isa pang pagkakataon upang maituwid niya ang kanyang mga pagkakamali at kasalanan? Natitiyak ko sa iyo na matutupad niya ang inyong kasunduan kung ipapanumbalik mo siya sa kanyang tamang pag-iisip. Muling pakiusap ng matanda. Bibigyan ko kayo ng 5 araw upang isagawa ang pagtupad sa aming kasunduan. At kapag hindi pa rin niya magawang tuparin yon, wala na akong magagawa pa, kundi ituloy ang sumpa. Huling sambit ng nilalang sa katawan ni Oscar at matapos noon ay kaagad na tila inubulang ang lalaki at nagdilat ng mga mata na tila walang nangyari. Anong nangyari? Lourdes, mahal. Anak. Rendarin. Anong nangyari? Tanong niya na tila litong-lito. Kaagad naman siyang niyakap ng kanyang anak at si Lourdes. Ipinaliwanag sa kanya ni Lolo Isidro ang lahat, maging hanggang sa pagpapaalis nito sa katawan niya ng sumpa ng duwendeng berde. Nang maunawaan niya ang lahat ay naluluha siyang muling niyakap ng mahigpit ang kanyang mag-ina at nagpasalamat kay Lolo Isidro. Simula noon ay naging mabuti na siyang asawa at ama sa kanyang pamilya. Naging totoo na rin ang pagmamahal at pagmamalasakit na ibinibigay niya sa mga ito. Madalas ay siya na lang ang nagtitinda ng mga tinapa sa kanilang paninda. At mas nais na lang niya na manatili si Lourdes sa bahay nila. Samantala, dahil naging maayos na ang estado ng kanilang pamumuhay, muli nilang pinag-aral si Renren na nahinto sa kanyang pag-aaral. Simula noong siya ay nasa ika-4 na baitang. Dahil sa pagbabagong ginawa ni Oscar, naging masaya at masagana ang kanilang pamumuhay hanggang sa makapagtapos ang kanilang anak na si Renren. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Salamat po sa inyong pakikinig. At sana huwag mo rin po kalimutang mag-subscribe kung napadaan ka lang dito sa aming channel. Hanggang sa muli.